이제 성경 이해의 완전한 퍼즐을 맞추십시오. 마지막 때를 준비하는 자에게 역사는 필수입니다. 예수와께서 지키셨던 수전절의 이야기 마카비서를 통해 우리는 영적 전쟁의 패턴을 배웁니다. 우리는 바울과 전혀 다른 관점으로 갈라디아서를 읽고 있을지도 모릅니다. 수많은 성도들이 율법이 폐지되었다 오해했습니다. 그러나 그의 진심은 토라의 영원함 안에 있습니다. 이 비밀은 신약의 보화 히브리서에 숨겨져 있습니다. 새 언약의 진정한 의미를 깨닫는 자만이 하늘의 유업을 누릴 것입니다. 새 권은 성경적 관점 회복이라는 하나의 목적으로 묶였습니다. 함께 구매하시면 20% 할인 혜택이 적용됩니다. 레올람 토라 출판사가 드리는 필수 도서 지금 소장하시고 토라의 영원한 유업을 누리십시오. Let's study Yahweh is the creator, Yeshua is here. Pag-aralan po natin si Yahweh bilang manlilikha at si Jesus o si Jesus bilang tagapagmana. Yeshua is not the creator but the heir. So, ang unang punto po, si Jesus hindi siya ang manlilikha, pero siya ang tagapagmana. Let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1 Corinthians 8:6. Yet for us there is one God, the Father from whom are all things, and for whom He exists, in one Lord, Yeshua the Messiah, through whom are all things, and through whom we exist. This one, the Father from who is the Father, Creator, and this one, for whom we exist, and one Lord. So for whom is the Lord, Yeshua, and through whom, this one, whom is Yeshua, Messiah. Diyan po makikita po natin, sabi po dito, there is one God, the Father, from whom, ibig sabihin sa Kanya nagmula, siyang pinagmulan, the beginning, the source. Dito naman, para kanino? For whom? Para kanino? Tayo ay nag-exist. Bakit po tayo narito? Ito po ay para kay Jesus, ang ating Messiah. Through whom? Para kanino pa rin? All things, and through whom we exist. Ibig sabihin, ang lahat ng yan ay para sa Kanya, siya ang dahilan kung bakit tayo nag-exist. So, Yeshua, God the Father, Yahweh. Next slide. Next slide. Next. So, the expressions from whom and through whom have caused many to misunderstand and conclude that Yeshua is the Creator Himself. Ang expression po na from whom at through whom po, marami po ang nagkakaroon ng misunderstanding o minsan po nagkakaroon ng di pagkakaunawaan kasi iniisip nila na yung from whom at through whom ay iisa na si Jesus ang lumikha sa sarili lamang niya, himself alone. However, when we examine the Greek carefully, a completely different meaning emerges. Dadapat kapag ito po ay ating pinag-aralan muli sa Griego ng dahan-dahan at banayad po, ay makikita po natin na hindi po sila pareho ng kahulugan. Next slide. When we analyze the Greek, as in English, from, origin, source, is about creator. Pag sinabi po natin yung from, ang ibig sabihin po nito sa Greek word ay ex, na ang kahulugan po ay from. Ang from po, ang ibig sabihin ay origin, pinagmulan. Source, pinagmumulan. So, ang ibig sabihin ito yung lumikha. As, in English, toward, into direction, purpose. So, inheritance po. Yun naman po is, Greek word po yan, na kahulugan ay toward. Ibig po sabihin toward, papunta po sa direction. Para saan? Ito yung direction, yung layunin o purpose. Ibig sabihin siya po yung magiging
pagiging tagapagmana o ito yung pinaka-goal. Ito po yung pinaka-layunin. Dia it means depending on context, through, because of, for, the sake of. Yun naman Zia, yan po yung dia, depende po sa konteksto. Kasi kung minsan po true sa pamamagitan, because of, dahil, yung isa naman, para, for the sake of, para sa kanya, o para kanino po. So therefore, when read according to the context and the origin meaning of the Greek, all things are from Yahweh and were created for Yeshua. So kung pinasa po natin yan sa context of all things from, yung X, ibig sabihin, all things from, ibig sabihin po, Yahweh. Ibig sabihin po naman ng, and we are created for, ibig sabihin para kanino? Yeshua, ay Jesus. Conclusion, Yeshua is not the creator, but the purpose of creation and the heir of all So, things. sa pinaka-conclusion po, si Jesus hindi siya ang lumikha, pero nalikha ang lahat ng mga bagay at siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Nalikha ang lahat ng mga bagay para sa Kanya. Next slide. If Yeshua created all things, he would not need to inherit them. O, syempre, maliwanag po, nung si Jesus ang lumikha ng mga bagay, hindi na po dapat niya itong manahin kasi galing nga sa Kanya. Inheritance means what belongs to the Father is passed to the Son. Ang kahulugan po ng inheritance o minana ay ang mga bagay mula sa Ama ay ipinasa o binigay sa Anak. Therefore, if Yeshua were himself the creator in the literal sense, he could not be described as inheriting the created world. Kaya naman kung si Jesus ang lumikha sa literal na pananaw, hindi na po sasabihin o hindi na po siya i-describe bilang tagapagmana ng mga nilikha sa mundo. A person does not inherit something he himself created. Ang isang tao ay hindi na pwedeng manahin yung kanyang ginawa kasi sa kanya na yun, paano pa niya mamanahin? Kanya nga yun eh. Full structure is clear. Origin of creation, Yahweh. Purpose of creation, Yeshua. Heir of creation, Yeshua. Maliwanag po yung struktura ni Pablo, ang pinagmulan ng creation o mga nilikha ay si Yahweh, God the Father. Ang purpose po ng creation ay si Jesus, Yeshua, God the, yung Son. At ang lahat ng nilikha ay para din kay Yeshua o kay Jesus. Yeah. A correct understanding of John first. John 1. O ito po yung tamang dapat maunawaan po natin yung John 1, John 1:1. One of the most misunderstood passages in Christian theology is John 1. Ang karamihan po na marami po nagkakaroon ng misunderstood. Yung pagtatalo-talo po ay yung sa mga Kristiyano, yung theology po ng mga Kristiyano, yung John 1. Many sermons claim the word is Yeshua himself, but John does not actually say this. Pag binasa po kasi natin, di ba yung John 1:1, ano nakalagay doon? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So, marami daw po ang nagkakamali doon na sinasabi pag ang salitang the Word, parang si Yeshua o si Jesus na yon. Pero ang gusto kong sabihin ni John ay ganito. So John 1, first to third, the subject is every clause is constantly the word. Makikita mo ang subject po dyan. Sa English po, merong subject, merong predicate. Pag subject, anong ibig sabihin na? Siya yung main topic. Ibig sabihin po doon yung salitang word, ito po yung pinag-uusapan dito. Consistently makikita po natin yung salitang in the beginning, the Word was with God, and the Word was with God. In Korean translation, renders the pronoun as
he, but the Greek word hotus can also mean this or the same depending on context. Sa Korean translation daw po, ang pronoun na noon nung ay he. Pero sa Greek po, pwede siyang mangahulugan ng this or the same, depending on the context. Depende po sa konteksto. Thus, a more accurate and literal translation would be the word it was with God in the beginning, and all things were made through the Word. Ang ibig pong sabihin nun, in the beginning, the word. Ang ibig sabihin po, pag translate po natin yan doon sa konteksto, sabi niya, it was with God in the beginning. Yes, All things are made through the word. right. In other words, John is explaining the word Yahweh. Kaya ang kahulugan niyan, Yahweh. Kaya ang ibig sabihin niyan, yung it, Yahweh was with God in the beginning. So yung it po doon ay, yung word po doon ay Yahweh. It was with Yahweh in the beginning. Amen. If you replace every he with Yeshua, it creates serious confusion. Kaya kapag daw po ang lahat ng word, yung salitang word, pinalitan mo ng Jesus, magkakaroon ng confusion, malilito ka. All things were made through Yeshua. Reading it this way leads to the equation Yeshua equal the Word equal the Creator equal Yahweh. Ito yung confusion, di ba? In the beginning was the Word. Kapag sinabi mo, sa simula ay si Jesus. In the beginning was Yeshua, and the Word was Yeshua. Malilito ka kasi, in the beginning nga, in the beginning, ano yun? In the beginning was the Word. Ibig sabihin, sa pasimula ay si Yahweh. At ang salita ay si Jesus. And the Word was with, at kaya naman ang salita ay na kay Jesus. And in the beginning the Word, ibig sabihin, was with Yahweh. Right. And the Word was Yeshua. And the Word was with Yeshua. Yeah. No. This eventually leads in the conclusion that Yahweh and Yeshua are the same being. That's the problem, I mean. Ayan po, ay nagiging problem kasi minsan po sinasabi natin, si Yahweh, siya rin si Yeshua. Parang sinasabi mo, ang God the Father at si Yeshua, isa lang, parang ganito. Ako si Elisa, ako rin si Miracle. That's wrong. I am Elisa and she's Miracle. Yun po ang ibig na sabihin. Pero pag ginawa mong iisa lang sila, I am Miracle, she is Miracle. Parang ganon. Pero kailangan makita niyo po, may dalawang personalidad dito. Ito yung God the Father, siya yung Ama, Anak. So, ibig sabihin, meron silang magkaibang personalidad o identity. Kasi yung ibang tao, iniisip po nila, parang ganyan lang, ganyan. Parang akala na lang isa, ang Ama at saka si Jesus, isang tao lang. So, hindi po sila isang three persons nga po yan eh. So, dalawang tao yun, ibig sabihin. Three persons in one God. Yun po ang paniniwala. Yes, thank you. Next one. The Word and the light are not the same. Ang salita pong word o salita at ang light, ilaw o liwanag, hindi po yan magkatulad. John clearly distinguished two concepts in chapter 1. At yan po ay talaga pong binigyan din ni John doon sa chapter 1. The word Logos equal Yahweh, the source of life, the origin of creation. Kaya naman po, yung logos po doon, logos, word, ay Yahweh. So, Ibig sabihin, Yahweh, siya yung pinagmula ng buhay, siya ang pinagmula o lumikha ng lahat ng nilalang. Right. The light Yeshua, the light that comes from the Word.
life that proceeds from the world, and life that is the product of the world. Kaya naman po, yung life doon ay si Yeshua, si Jesus, na ang buhay ay nagmumula sa salita at ang buhay ay mula sa salita, sinusundan ng salita, at ang liwanag naman ay ang produkto ng salita. Remember the creation account. God, by His word, commanded, let there be light, and there was light. O, di po ba natatandaan mo niyo po nung lumikha siya, nung po sinabi ng Diyos, ano lang ang ginamit niya? Salita lang, sabi niya, magkaroon ng liwanag o ng ilaw. At nagkaroon ng liwanag. Parang ganito lang, o, light. There was light. Meron ng ilaw. Parang gusto ko sana sabihin, opportunity. Therefore, the world is not identical to the light. The world gave birth to the light. In other words, the light is the result of the world. Ito po, ang ibig niya po sabihin, yung salita po ay hindi sila synonyms. Ibig sabihin, hindi sila magkasing ulugan. Hindi sila kambal. Hindi sila pareho. Ang salita po ang nagbigay o nagsilang sa liwanag. Kaya nga, let there be light. Kaya nga nagkaliwanag dahil merong salita. At in other words, yung liwanag, resulta siya ng salita. Nakukuha niyo po ba? Palagpakan natin ang Panginoon kung nakuha po. What the word became flesh really means. Ano naman ang kahulugan niyan? At ang salita ay naging laman. O naging flesh! Tao! Naging tao! The Greek word for became is ginomai, which means to cause to happen, to bring forth, to come into being. O ang Greek word po niyan ay ginomai, na ang kahulugan po, cause to happen. Ito ang dahilan para mangyari, ito ang dahilan para magkaroon, at ito ang dahilan para magkaroon ng nilikha o ng tao. Thus, the word became flesh means that the word gave birth to Yeshua, that the physical body came into being because of the word. Kaya ang kahulugan po niyan, yung salitang word became flesh, ang nangangahulugan po ito na dahil sa salitang iyon, isinilang po si Jesus at ang kanyang physical na katawan po ay nangyari o nagkaroon po ng pagsilang dahil sa salita. Okay, very good. Therefore, the word is not Yeshua himself, rather the word brought forth Yeshua. Kaya nga po, ibig sabihin ng salita doon, the word, hindi po nangangahulugan na si Jesus, kung hindi yung salitang word doon ay para maisilang si Yeshua. Yes, next slide. Yeah. Yeshua as the firstborn of all creation. O yan, si Jesus ang kauna-unahan sa lahat ng nilikha, unang isinilang sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin, firstborn, panganay. Yeah. In Corinthians 1:15, the praise of firstborn of all creation does not refer to physical first, but to being brought forth, created first. Ang kahulugan daw po ng firstborn of all creation, hindi po ito yung siya ang unang taong isinilang. Sa atin po, kapag panganay, siya yung unang anak. Pero dito, ibig sabihin ng firstborn of all creation, hindi physical birth. Kung hindi siya yung kauna-unahan na isinilang o nilikha, unang nilikha. Yeah, John, Job 38:28-29 explain this use. Does the rain have a father who gave birth to the dewdrops? Ang ulan daw po ba ay naman? Siya po ba ang nagsilang para merong maging hamog? Here, to give birth, creative, clearly means to create. Kaya nga po ang kahulugan ng to give birth, ang maliwanag na sinasabi, to create. Therefore, Yeshua is the beginning of the first creation. Kaya ang kahulugan ng Yeshua ay ang pasimula ng lahat ng nilikha. And
the beginning of the new creation through His resurrection. At ang pasimula ng lahat ng mga nilalang sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. And He is the firstborn Son, the rightful hero of all things. At siya ang unang anak o unang isinilang na anak, kaya siya yung merong tunay na karapatan na maging tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Amen. 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 Yeshua is not the same essence as Yahweh. Ang Yeshua po, si Jesus ay hindi po pareho yung essential nila kagaya ni Yahweh. Yeshua is Yeshua is the image of Yahweh. Si Yeshua po, siya yung imahe ni Yahweh. Both Colossians and Hebrew describe him as the image of God, and image can reflect the original, but it's not the origin itself. Pag sinabi pong created in the image, ito po ay nagbibigay ng reflection, parang original siya, pero hindi siya ang original. Their faces become really serious. Yeah, because this lesson is really very difficult. Peaceful. Shalom. Yeah. Shalom! Shalom! Aleichem! Aleichem! Shalom! Yeah. Therefore, Yeshua is the Son who bears the image of Yahweh. Kaya naman si Jesus, siya yung nagdadala na ang anak ang nakikita po nating imahe ni Yahweh. The radiance that reflects the glory of Yahweh. At siya din po yung liwanag na nagre-reflect sa kalwalhatian ni Yahweh. The expression of a divine being, not the divine being himself. Ito po yung expression noong divine being. Pero hindi po siya yung divine being himself. Thus, Yahweh and Yeshua are distinct. Pero si Yahweh at Yeshua po ay merong distinction. Yeah. Next slide. Yeshua is God in the sense of divine nature Elohim, not in the sense of Yahweh. Oo. Si Yeshua ay ang kanyang divine nature po ay Elohim. Not in the sense of Yahweh. So, ibig sabihin si Yeshua po ay hindi si Yahweh. Yeah, God is not a personal name. Ang Diyos po, ang salitang Diyos o God, hindi yan personal name. In Hebrew, Elohim means God or divine nature. Sa Hebreo po, pag sinabing Elohim, ang ibig po sabihin Diyos or divine nature. Right. Therefore, oversimplifying God, you call Yahweh, creates a major theological confusion. Kaya po yan, mga debate yan sa theology. The term God is used in the following four ways. Tignan po natin, paano ginamit yung salitang God sa iba't ibang First, Yahweh. Una, Yahweh. Yeah. Second, divine nature. Pangalawa, divine nature. Or other gods. O ibang Diyos. Yeah, other gods, false gods. Yan. Yeah. And judges, rulers, authorities. Or pwede ding hukom, taga-panguna o mga otoridad. Therefore, whenever we read the word God, Elohim, we must discern its meaning from the context. Kaya nga po, pag nakita nyo yung salitang God at ang kahulugan niya ay Elohim, kailangan nyo po i-discern if ito ba yung patungkol sa one true God, ito ba yung nature niya, o ito ba ay false God, o ito ba ay rulers or authority. Kaya po, napakahalaga din po na pinag-aaralan po natin, that is hermeneutics. Isya ka ba? Hermeneutics ka lang sa susunod. Yeah, the true meaning of the form of God. Ang tunay na kahulugan ng form of God. Yeshua possesses divine nature, divinity, yet he did not claim equality with God. Siya lang po ay, di ba sabi niya, hindi ko inaring katulad ng Diyos. Di ba meron po na tayong nabasa ng ganoon. So yan po, si Yeshua po ay mayroong divine nature. He humbled himself and came not as Elohim in divine form,
but is the son of man in the form of a servant. Kaya nga po, nagpakumbaba siya sa kanyang sarili. Hindi po siya dumating bilang Elohim in divine form. Siya ay dumating bilang anak ng tao at ako ay dumating hindi upang paglingkuran, kundi para paglingkod. I did not came to be served, but to be a servant. Therefore, it is not the essence of Yahweh himself, but the essence of Elohim divinity. Kaya naman po, ang esensya po, hindi yung Yahweh himself, kung hindi yung esensya ng pagiging yung Elohim, yung divinity. Correct Hebraic theology, Yeshua equals the Son of who possesses divinity. Yahweh is the Creator and the Father. O yan daw po ang tamang Hebraic theology. Yan po ay Hebraic theology. Yeshua, anak ng Diyos na meron pong katangian, yung divinity. Si Yahweh naman, siya yung manilikha, siya yung Ama. Maliwanag po ba sa inyo? Naintindihan po ba natin? Ba't napak-serious ng mga mukha po talaga ninyo? The identity of Yeshua. Yeshua is not the creator is Yahweh alone. Yeshua is the heir, the purpose, and the firstborn. Creation was made for Yeshua. Sa pinaka-conclusion po, si Yeshua hindi siya yung lumikha. Ang lumikha po ay si Yahweh. At ang lahat ng nilikha po ay para kay Yeshua o para kay Jesus. Siya yung tagapagmana, siya yung dahilan, siya yung unang isinilang sa lahat ng mga nilikha. At ang lahat ng mga nilikha ay para kay Yeshua. Yeshua is the life birthed by the word Yahweh. Kaya naman si Yeshua, ito yung po light birthed. Ibig sabihin, isinilang na liwanag sa pamamagitan ng salita ni Yahweh at siya ay si Yeshua. John says he came to bear witness to the light. That light is Yeshua. Kaya sabi ni John, siya ay dumating upang maging saksi ng liwanag. Sino po ba yung liwanag na sinasabi ni John doon? Sino po yung light na sinasabi ni John sa siya ay dumating para maging ako ay narito para maging saksi ng liwanag. Sino po ang liwanag na tinutukoy ko? Yeshua. Yeshua is the image of Yahweh, not the essence of Yahweh. He bears the essence of Elohim divinity, that's the identity of Yahweh. Si Yeshua po ay imahe ni Yahweh. At ang esensya po, hindi po sila pareha ng esensya ni Yahweh. Siya po ay merong esensya na Elohim, so divine divinity. At hindi po yung identity ni Yahweh ang daladala niya. Yeah. So, this time is the superiority of the Son. Ito naman po yung makikita po natin yung pagiging superior po ng anak. The discomfort of comparison. Okay? This is about Hebrew. I wrote New Covenant Hebrew. This Hebrew, they compare Jesus and angels or Jesus and Moses. So it's about that. So why does the comparison Yeshua was the angels feel strange? So di po ba, ano nga po ba yung dahilan ng comparison o yung pinagkakapareho nila na si Yeshua at ang mga anghel ay pareho? Di po ba parang straight sa pakiramdam po yun? Na parang bagong, di ba po, hindi po siya familiar sa atin? Because we usually compare things within the same category, but many people do not think of Yeshua and the angels as belonging to the same category. Sapagkat tayo po ay naniniwala na si Yeshua at ang mga anghel hindi pareho po yung kategory nila. Yeah. Apples and pear, compare this, is it natural? Pag sinabi po natin na masana sa tamper, ibig sabihin po, natural. But apple and farmer, they compare them, each different category, so feels weird. Diba? Kaya kung ang apple, ikukumpara mo sa farmer, siyempre. Yeah. Okay.
So, Yeshua has both humanity and divinity, and angels possess divinity, but not humanity. Ito po ang dahilan. Si Yeshua po ba, kaya nga tinatawag natin siyang God-man. Di po ba? Si Yeshua po ay pareho po siya. Isinilang po kasi siya bilang tao. At na merong katangiang isang yung divine nature. So, both Yeshua and angels belongs to the Elohim divine category. They share divinity. Ang mga anghel po ay meron silang katangiang divinity, pero hindi sila naging tao. Kaya po, meron silang, ano po yung pag tinignan po natin, ano po yung common denominator nila dyan. Pagsamat po, 3-6 and 1-6. Yung common denominator po nila is divine o pares silang divine nature. Kaya yung kategorya nila parehas. For example, ako, pastor. Siya ay missionary. Ano ang pares naming category? Parehas kami servant of God. Parang gano'n, yun ang category. Diyan, si Yeshua, parehas silang may divine divinity, pero hindi sila magkatulad kasi si Jesus ay isinilang bilang tao, mga anghel hindi naman. Therefore, the book of Hebrew compares them within the same category, beings who possess divinity. In other words, because they are all Elohim. Kaya nga po, sa aklat ng Hebreo, kinukumpara sila dahil meron silang parehong kategorya. Yun nga, pareho silang may katangian ng divinity. Kaya nga, sa madaling salita, sapagkat sila ay parehong Elohim. So the cruel difference, the Son superior to the angels. Ito po yung pagkakaiba nila. Mas makapangyarihan o mas superior po si Jesus kaysa sa mga anghel. Yeshua is not an angel, yet he belongs to the same category as them. He is Elohim, a divine being. However, Yeshua possesses a fundamental difference. He is the Son. Kahit pareho po sila ng kategorya na divine being sila, pero si Yeshua po ay hindi anghel. Pareho lang yung kategorya nila, pero si Jesus po ay may katangian na siya po ay anak. Yeah. In other words, angels have divinity as a servant, but Yeshua has divinity as the Son and the rightful heir. Sa madaling salita po, ang mga anghel, meron silang katangian, yung divine nature nila as servant, tagapaglikod. Pero si Yeshua po ay meron katangian, yung divine nature niya bilang anak, at siya po yung rightful heir, o siya po yung tagapagmana ng lahat ng mga nilikha. Yeah. Yeah. Why is the identity of the Son so important? Bakit po mahalaga yung identity mo o katauhan ng anak ay mahalaga? The book of Hebrews emphasizes the unique status of the Son. You are my Son, today I have begotten you. I will be his father and he shall be my son. Kaya nga naman po sa aklat ng Hebreo, binigyan po ni Ino ang emphasis yung unique na status po ng anak. Sabi niya, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking nilikha, kaya ako ang iyong ama at ikaw ang aking anak. These declarations were never spoken to any angel, not even once. Hindi po yan sinabi sa mga anghel kahit isang beses. So why is Yeshua's name superior to the angels? O bakit po superior yung pangalan niya sa mga anghel? The identity of the Son carries the stature of inheriting the heavens and the earth. Ang kanya pong identity o katauhan bilang anak ay nagdadala po ng status na minana po niya ang heaven, langit, at ang lupa. Yes, Yeshua received his name directly from the Father. His authority, position, and essence and categorical different. Kaya po magkaiba po talaga sila, no? Different sila kasi yung Jesus po ay nagmula ang kanyang pangalan directly sa Ama, kay Yahweh. Kaya yung autoridad, position, and essence ng kanilang kategorya ay magkaiba. Through this distinction, the book of Hebrews demonstrates that Yeshua is
inherently superior to the Angels. angels. Kaya naman po, yung distinction, maliwanag na pinapakita na mas yung superiority ni Jesus sa mga anghel. Kaya hindi po natin siya pwede ikumpara sa mga anghel. Yeah. Why does Hebrew compare Yeshua with the angels? First century Jews were vulnerable to angel worship. Bakit po ikinumpara kaya ng mga Hebreo si Jesus sa mga anghel? Kasi no first century, ang mga Hudyo po ay vulnerable na. Kaya talaga sila sumamba na sa mga anghel. Yeah. They were influenced by Jewish apocalyptic literature, and they believed that the Torah was given through angels. Kaya naniniwala po sila pag tinignan mo yung Galatians 3:19, na-influensyan po sila ng Jewish apocalyptic literature. Ibig sabihin yung mga katuruan po ng Jewish apocalyptic, naniniwala sila ng Torah po ay ibinigay sa mga anghel. Therefore, Hebrew makes a clear declaration: Yeshua holds a position for above the angels who deliver the law. Kaya naman po, meron po silang clear na malinaw na deklarasyon na si Jesus po ay meron po posisyon na mas mataas sa mga anghel na siya po ang magdi-deliver ng kautusan. Kaya o yung law, Torah. Kaya, next, because Yeshua is the Son and the rightful heir. Yeah, next slide. So, in the first century Jewish world, there was a traditional understanding that the law was delivered through angels, and Scripture itself testified to this truth. Kasi nung po first century, sa Jewish world po, meron silang tradisyon ng pagkakaunawa na ang kautusan po ay ang mga anghel po ang naging tagapagdala. Yeah. However, this does not mean that the angels were the ones who gave the law. Pero hindi po ito nangangahulugan ng mga anghel ang nagbigay ng kautusan. It meant that angels acted as messengers who carried out Yahweh's command. Ito po ay nangangahulugan na ang mga anghel po ay messenger. Tagapagdala lamang ng kautusan ni Yahweh. Okay. Right. When Yahweh come to the world, a lot of angels came together. Right? Yes. Yes. Because of this messenger role, some Jewish groups began to develop a real danger of angel worship. Kaya naman po dahil sa role na ito ng mga anghel, yung messenger role nila na tagapagdala, ngayon po ay nagpasimula yung tunay na danger, yung pong panganib. Sinamba na po nila yung mga anghel. Yun po yung panganib. This is why Paul warned the Colossian church, do not let anyone entice you into angel worship. Kaya yan po ang binigay ni Pablo na warning sa mga taga-Colossians na hindi po nila dapat sambahin ang mga anghel. So angels were merely messengers, yet some Jews elevated them to a place of honor and worship. Therefore, the book of Hebrews used comparison to correct this view and to establish the true function of Yeshua. Kaya naman po, ang mga anghel po sila po ay nagpapagdala lamang, messenger lamang po sila ng hindi po sila ang dapat i-elevate o ilagay sa posisyon na ibigay sa kanila karangalan ng pagsamba. Kaya nilinaw po ito sa aklat ng Hebreo na yung comparison po nila ay maging tama ang pananaw at para po kanilang ma-establish o maitayin po yung tunay na posisyon ni Yeshua. So ano po yung tunay na posisyon? Hindi sila pareho. Yeah, next. Comparison between Yeshua and Moses. Ito naman, ikinukumpara naman si Jesus kay Moses. Moses and Yeshua, a comparison with the same category because both Moses and Yeshua possessed humanity, they can be compared within the same category. Ito naman, ikinumpara si Moses kay Yeshua kasi meron silang parehong kategorya. Yung kategorya nila naman ay pareho silang naging tao. Both
are described as faithful servants, but their positions are not the same. Pareho po silang dinescribe na tapat na tagapaglingkod. Pero ang posisyon po nila ay hindi pareho, hindi magkapareho. Moses was faithful as a servant in the house of God. Yeshua, okay. Si Moses daw po ay naging tapat na tagapaglingkod. Saan? Tama, sa house of God. Yeah. Yeshua, faithful as the son over God's house. The son established above the house, the head, and the high priest. Si Jesus naman daw po ay naging faithful bilang anak naman. Anak sa tahanan ng Diyos. At yung anak po ay naitatag na pinaka-ulo, pinaka-head. At siya po ay ituring na pinakamataas na sacerdote. Therefore, the son who rules over the house, Yeshua, has greater glory than the servant which is the house, Moses. Kaya naman po ang anak ay meron pong, siya po ay naging taga-ruler po sa tahanan. Meron po siyang mas mataas na uri ng kalwalhatian kaysa po kay Moses. The difference in glory. Yeshua, he came as a son of man with divinity. He died, rose again, and now serves in heaven as the high priest, the head of the church, and the eternal mediator. Ayan, si Jesus po, siya ay dumating bilang anak ng tao na mayroong katangian ng divine nature. Wala po niya si Moses. Siya ay namatay, muling nabuhay, kaya naman po siya ay nasaan ngayon sa langit na nagiging pinakamatas na sa sacerdote, pinuno ng iglesia, at siya po yung ating walang hanggang tagapamagitan. But Moses, a son of man, a human mediator on earth, a servant who led the community of Israel. Si Moses naman po, anak siya ng tao. At siya po ay naging tagapamagitan ng mga tao dito sa lupa. Naging leader siya. Siya ay naging leader o siya ay naging tagapaglingkod na nanguna sa komunidad ng Israel. The glory of Yeshua cannot be compared with the glory of Yahweh. Ang kalwalhatian po ni Yeshua hindi pwedeng ikumpara sa kalwalhatian ni Yahweh. The church exists to worship Yahweh, and Yeshua is the head of that church. Ang simbahan po ay nag-exist para sambahin si Yahweh at si Yeshua po ang pinaka-ulo ng bawat iglesia. The glory of the one who received the worship and the glory of the one who offered worship are not comparable. Ang sinasabi po dito, ang kalwalhatian ng isa na tumatanggap ng papuri at ang isa naman na tumatanggap ng kalwalhatian doon sa mga nag-aalay ng papuri ay hindi magkamukha. Thank you. Amen. Amen. One in flesh and one in truth. In Hebrew, understanding of glories united. Ayan naman, pag-aralan naman natin yung katotohanan. Yung katotohanan ng pangunawa patungkol sa pagkakaay yung Diyos, yung iisang Diyos. Yahweh, Yeshua, and the Spirit are not one in the flesh, but one in truth. Ibig sabihin po, si Yahweh, si Yeshua, at ang Espiritu, hindi po yan iisang laman o katauhan. Ibig sabihin, hindi po iisang nilikha. Pero sila ay isang katotohanan. Mahirap po talaga niya sa theology. Kailangan po unawaan natin mabuti. The standard of oneness that Yeshua revealed is truth. Makikita po natin yung standard ng pagiging iisa ay naihayag sa katotohanan. Yeshua said, if I do not do the works of my Father, do not believe me. O sa John 10:37, sinabi ni Jesus, hindi po kayo maniwala sa akin kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama. This means that doing the Father's commandments is the only evidence that one is truly one with the Father. Kaya, yun lang daw po talagang gumagawa ng mga kautusan ng Ama ay
ebidensya ng pagiging anak niya. So oneness equal the same will, the same truth, the same obedience. So yung oneness, yung pagiging isa, ibig sabihin, pareho yung kanilang layunin, pareho yung kanilang katotohanan, pareho yung kanilang pagsunod. Yeshua is one with the Father because he carried out the Father's commandments perfectly. Si Jesus po ay, at ang Diyos ay, at ang Ama ay iisa, dahil dala-dala po niya ang kautusan ng Ama. This is what it means to be one in truth. Kaya yung po kanilang pagiging isa sa katotohanan, yan po yung kahulugan niya. The meaning of the Father is in me and I am in the Father. Ang kahulugan po ng ang Ama ay sumasaang sa akin at ako ay nasa Ama. This expression does not mean that Yeshua was Yahweh in himself in a physical sense. Ang expression po na ito hindi nangangahulugan na si Jesus po ay si Yahweh doon sa physical na sense. Rather, it means that Yeshua fully carried out the Father's will and commandments and therefore entered into a united of truth with Him. Ito po ay nagdadala, si Jesus po ay nagdadala ng kalooban ng Ama at ng kautusan, kaya sila po ay merong pagkakaisa sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay sumasa Kanya. Meron po sila pagkakaisa doon. In other words, it speaks of a level relational and spiritual union, not a physical or bodily sameness. Kaya naman po, ang kahulugan nito ay nagsasalita siya na sila ay iisa sa relasyon, relational. Sila po ay father-son relationship. Spiritual, iisa po sila sa espiritu, hindi po doon sa physical o katawan. So, the problem of the traditional Trinity doctrine and the Hebrew perspective. Ayan po, pag-aralan po natin yung problema ng traditional Trinity doctrine at yung Hebraic perspective. The traditional doctrine of the Trinity often emphasizes a Greek physical concept that the Father, the Son, and the Spirit are one within the flesh of Yeshua. Madalas po ito yung traditional doctrine, binibigyan nila ng emphasis na ang Father, ang Son, at ang Spirit, iisa sa katauhan. Yun yung paniniwala nila na yung flesh, ibig sabihin, ang Diyos Ama, pag nakita mo, ako ang Diyos Ama, ako ang Diyos Anak, ako ang Diyos Spirit, ako ang Espiritu. Parang ganon. Yung traditional, isa lang. Iisa lang. Pero tandaan po natin, pinag-aaralan natin, sila ay tatlong persona. Kaya hindi po isa. Kaya po ang hirap-hirap ng Trinity. Kasi po, sa ibang katuruan, parang ito na. Nakita niyo ako si Elisa, ako rin ang tatay ng mga anak ko, ako rin ang ina ng mga anak ko. Parang gano'n yung pinapakahulugan sa tradisyon, isa lang. Pero sa totoo, iba ako, ibang tatay ko, ibang nanay ko, pero iisa kami sa pamilya. So, parang gano'n po. However, in Hebrew thought, what truly matters is this. The essence of God is not merging of persons into one physical body, but oneness in truth and in His commandments Torah. Ito daw po ang tunay na esensya na hindi sila iisa sa physical na katauhan. Sila ay nagkakais-isa saan? Sa katotohanan at sa Torah. Spiritual oneness equals the same will, the same obedience, and the same truth. Ang ibig pong sabihin niyan, sila ay nagkakaisa sa Espiritu, pareho yung kalooban, pareho yung pagsunod, pareho yung katotohanan. If the traditional Trinity describes the physical oneness, then the Trinity of truth describes the spiritual oneness. Kaya po, kung yan po ang ibig sabihin po, yung Trinity of Truth, dahil iisa po sila sa katotohanan, yan po ang nagdi-describe o naglalarawan ng pagiging isa sa Espiritu. The next slide.
No more. No more? Yeah. Yes. Wow. No It's more. really